brain cancer, masakit ba yung ulo mo? 150 ang klase ng tumor sa utak. Merong benign, merong malignant. Pero dalawa talaga yung kategorya niya. Una, yung tinatawag na primary brain tumor. Nagsimula mismo dun sa utak ng isang tao. At may tinatawag din na secondary brain tumor. Ito galing sa kalat o metastasis mula sa ibang parte ng katawan. Halimbawa, merong breast cancer, colon cancer, kidney cancer, or skin cancer. Doon sila kumakalat sa utak ng isang tao. So, dapat malaman, primary ba o kalat ba o metastasis? Kasi, kailangan makita ano ang pinagmulan. Merong mga sintomas. Siyempre, sabihin nyo, masakit ang ulo ko. Lahat naman nakakaranas ng sakit ng ulo. Pero ito bang bago mong nararanasan tumor ba to? O kaya naman, migraine lang o tension headache. Ang sintomas ng brain tumor o ng brain cancer, malalaman mo lang, mararamdaman mo lang kapag lumalaki na yung bukol dun sa loob ng utak. Pero sa una, habang maliit pa siya, walang nararamdaman. Number 1, mararamdaman, masakit ang ulo. Patindi ng patindi ang sakit at sa umaga siya mas masakit. Mawawala o mababawasan pagdating ng hapon. May tinatawag ng brain tumor headache. Persistent, ibig sabihin, tuloy-tuloy. Progressive, patindi ng patindi. Mas masakit paggising sa umaga. Kasi pag nakahiga ka, mas increase yung pressure. So paggising mo, doon mo ramdam na masakit talaga yung ulo mo. At pagdating sa maghapon, sa bandang hapon, bawas na yung kirot o yung sakit. So, yun yung pagkakaiba ng brain tumor headache. Number 2, walang pakiramdam yung muka o kaya naman parang manhid o kaya tingling sensation. Number 3, pwedeng magkumbulsyon, mag-epilepsy, o mag-seizure. So, ito yung mga nakikita nyo na nanginginig at nawalan ng malay. Number 4, nag-iiba yung personality nila. Parang hindi na sila yon, maaring sumungit, bakit salita ng salita. Number 5, apektado yung lakad kasi maaring manghina ang kamay o ang paa. Tapos, yung memorya nila nawawala, nagsusuka, nahihilo, may problema sa paningin, sa pang-amoy at saka sa panglasa. So, bigla-bigla na lang mag-iiba. Tapos, yun nga yung panghihina o hindi na makagalaw ang isang parte ng limbs, yung kamay o ng paa. Tapos napapagod sila, may fatigue. Bakit parang laging pagod? May mga dahilan. Sasabihin na, ano ba dahilan? Bakit nagkaroon ng brain cancer? Actually, hindi nila maipaliwanag. Though merong mga tinatawag na risk factors o yung tumataas yung pagkakataon na makuha mo yung isang sakit. Halimbawa, number 1 risk factor, yung radiation. Baka nag-radiotherapy kasi may ibang cancer nga sila. O kaya naman nagkaroon ng nuclear fallout o pagsabog sa isang bansa. Number 2, edad. Pwedeng mangyari sa bata pero usually mas adult o yung 65 years old pataas at saka napansin nila bakit mas marami sa male gender. May lahi din dahil din to sa lahi. Nakita nila 5 to 10% nung mga may familial na sakit katulad ng neurofibromatosis o yung nagkakaroon ng maraming butlig-butlig sa buong katawan. At yung mga taong humina ang immunity, halimbawa yung may mga AIDS. Tanong nyo, paano ko iiwasan para hindi ako magkaroon ng brain tumor? Kapag meron kayong kamag-anak na nagkaroon ng brain cancer, magpa-check up na kayo sa isang neurologist kasi nga nakita nila medyo lahi din ton. So, ano ang mga pwedeng gawin para ma-diagnose kung brain cancer nga ba, migraine lang ba, o tension headache lang? Number 1, pumunta tayo sa ating neurologist kasi gagawa siya ng neurological examination. So, siya yung magte-test sa'yo. Papalakarin ka, marami pa, mga nerve testing. So, number 2, pwede ka niyang ipa-MRI, CT scan, or PET scan. May tinatawag din. Number 3, yung EEG. Ito, nire-record yung brain activity. Number 4, meron ding tinatawag na cerebral angiogram. Ine-x-ray, pero may contrast dye. So, makikita yung mga ugat.
Number 5, kailangan din ipa-x-ray kasi baka may kalat na sa bungo at saka sa buto. Tinatawag din na lumbar tap or lumbar puncture kasi yung makukuhang liquid doon ipapadala, ipapatest para sa tumor markers. Hindi ba kasi merong mga blood test tumataas yung level ng kanilang tumor markers kasi nga meron na silang tumor. At number 7, pwedeng i-biopsy. Ano ba ang gamutan pagdating dito? Maganda na po ang gamutan sa cancer ngayon. Unang-una, opera kung primary. Pero kung kalat, itanong nyo muna sa inyong oncologist. So, pumunta din tayo. So, meron tayong neurologist, may tinatawag na neuro-oncologist or oncologist. Siya magsasabi kung kailangang operahan yung tumor ninyo sa utak or pwede munang i-chemotherapy. Chemotherapy, may gamot. Baka kailangan lang paliitin. Hindi naman kayo kailangang operahan. Kaya nga kanina, sinabi ko yung 2 categories. Pero makakatulong dito ang inyong oncologist. May tinatawag din na radiotherapy. Yun nga yung x-ray, yung mga x-ray waves para lumiit yung bukol. May tinatawag din na gamma knife radiosurgery. Hindi ito masakit, walang hiwa, tapos mas precise yun. So, pinapalitang tumor, hindi masakit at walang hiwa. At meron din yung kasama ng chemotherapy, pwede din yung targeted therapy, gamot yon. So, sabay, chemotherapy, targeted therapy, lahat yon mga gamot na dinadaan sa swero. Maraming types ang, sabi ko nga, 150 klase. Ang mga pinaka-most common, yung tinatawag na gliomas, kasi baka marinig yung mga terms na to. So, dadaanan lang natin na mabilis. Yung most common type, yung glioblastoma, ito yung nasa singer na si Michael Bolton. So, kung kayo ay buhay na, o syempre yung mga batang 80s at 90s, doon sikat na sikat si Michael Bolton. So, ito yung nagkaroon siya, yung glioblastoma. Most common type daw kasi ang glioblastoma. Although, rare pa rin ang pagkakaroon ng tumor sa utak. Tapos, marami pa kayo maririnig yung mga astrocytoma, ependymoma, oligodendroglioma. So, lahat yan maririnig nyo. So, dyan nyo kailangan yung neurologist nyo, tsaka oncologist nyo. Meron din mga germ cell tumors. Yung iba naman galing sa pineal gland. So, pineal tumor, tsaka pituitary tumors kasi galing sa pituitary gland. So, merong mga meningioma, nerve tumors, acoustic neuroma. So, ang dami. So, hindi lahat ng sakit sa ulo ay pwedeng brain cancer. Pumunta po kayo sa inyong neurologist kasi baka migraine siya o baka naman yung pinaka-most common, tension headache. Pag migraine, one-sided, tsaka throbbing, parang pumipitik-pitik, tapos may aura, tsaka mas sensitive kayo sa liwanag, sa light. Yung tension headache naman, alam ko lahat tayo na i-stress palagi. So, mas masakit yan dito sa forehead, dun sa may leeg, kasi tumitigas nga yung muscle sa leeg, tapos sa likod. Tapos parang masikip, parang may nagsisikip dun sa inyong forehead. So, yun yung pagkakaiba ng tension headache. So, wag agad magpapanik, pero maging maalam tayo. Maraming salamat.